Bakit pagdating sa salita ng Diyos, ang isang mananampalataya, parang sa tingin natin yung Biblia ay dekorasyon lang yan sa bahay. Parang akong pinaparinggan ni pastor. This is the truth. Ito yung sinasabi. Na ito pala ang paraan ng Diyos para makipag-usap sa atin. Pero kung Kristiyano ka na hindi ka nagbabasa ng Word of God, malnourished ang spiritual life mo. Huwag kang magbasa niyan kasi mababaliw ka. Kalaunan, naging baliw din siya. Bakit? Nakita ko, nagbabasa na rin siya. And last Sunday, si Pastor Arnold started our new team, Building Up, Building Up Unshakable Life on, Building Life on Unshakable Faith. No? So kung napapansin nyo, na sa umpisa ng taon ay medyo iba yung tema natin. Building life for unshakable truth. Parang malalim, no? We learn that Jesus Christ is our unshakable foundation and a cornerstone. Last Sunday, yun ang mensahe ni Pastor Arnold na unawaan natin, sino ba si Kristo? Siya pala yung ating pundasyon, yung cornerstone, no? Bago ako naging pastor, long time ago, ako ay isang naging contractor. At nagtatayo kami ng mga bahay, building, office. At napaka-importante sa isang construction, yung pundasyon. Hindi masyado yung ganda, yung beauty panlabas. Walang kwenta yon kung hindi matibay ang pundasyon. In the same way, in our Christian journey, kailangan maunawaan natin sino ba talaga ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Kaya, ang ganda ng sermon ni Pastor Arnold last Sunday, at sinasabi niya na ang Panginoong Hesus, siya yung unshakable, hindi magagalaw, hindi matitinag, hindi mauuga na pundasyon, and a cornerstone. Dahil kung ang pundasyon ay mahina, yung building gumuguho na lang. Di ba? Tayo, ang ating pundasyon ay si Kristo. But first, let me give you some ideas about our team. As I was thinking about this, ano ba yung best series of sermon for this year? And I realized that most of our sermon last year, kung napapansin nyo, yung mga babalikan natin yung ating mga sermon na dumaan last year, we're all about blessings. Diba? Overcoming obstacles. Mga blessing and challenges. Yun yung mga mensahe natin last year. And I hope, ano man natutunan natin last year, ay ngayon, 2026 na, ito'y tutulong sa atin na mapatatag at mapatagumpayan natin yung mga, yung mga challenges na darating sa taong ito dahil sa ating mga natutunan. But, we never talk about the foundation of faith. Last year, yung ating mga focus ng sermon ay just to give you encouragement, give you hope. Huwag tayo mawala ng pag-asa, anuman yung challenges na ating kinakaharap dahil maraming pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. That's true. But we never talk about our Christian faith, foundation about our Christian faith, which I think is very important in our Christian life if we want to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kung gusto mo makilala mo na lubos ang Panginoon, inumpisahan na ni Pastor Arnold. Dapat ang pundasyon ng buhay mo ng iyong pananampalataya ay si Kristo lang. It is my prayer that we just don't read the Bible, but apply it and be seen in our lives. This morning, my sermon is about the Bible as God-inspired and infallible word. Aalamin natin yan. Ano bang ibig sabihin yan, Pastor? No? So, basahin natin yung Hebrews chapter 4, verse 12. It says, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword,
It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and attitude of the heart. Ewan ko kung na-notice nyo, pag kayo nagbabasa, nagdi-devotion kayo, nagbabasa kayo ng Bible, minsan mapansin mo, bakit? Parang sa akin talaga to, akmang-akma. No? Or, minsan makikinig ka ng sermon, Sunday sermon, parang akong pinaparinggan ni pastor. Have you noticed that? Mari, bisita ka, pero hindi naman kita gaano kilala, pero bakit parang ako pinatatamaan ni pastor? Para bagang kilala kita at talagang specific para sa'yo. Hindi si pastor na may gawa nun. But it's the Word of God. Sabi rito, it is alive and active, sharper than any double-edged sword. Tagus-tagusan, parang double blade. Di ba? Pag tinusok talagang grabe. Kaya, it penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and attitude of the heart. Bigla ka lang, aray! Mapapaaray ka. Kahit nakikinig ka sa YouTube, nanonood ka sa YouTube. Di ba? Yung mga mensahe, pag ako nanonood minsan ako sa YouTube, yung mensahe ng CCF, si Pastor Bong, hindi naman kami magkakilala personally. But, aray, parang sa akin talaga yun, sinasabi niya. And that's the work of the Holy Spirit. The Bible is not mere human book. Hindi siya kagaya ng mga textbooks, no? But the divinely inspired, infallible Word of God, serving as the ultimate authority for faith and life. Hindi tinuturo sa science. Yung patungkol sa ating pananampalataya at buhay. Spiritual. But only coming from the Word of God. It is an ultimate authority. Aalamin natin, ano bang infallible? Ano ba yung inspired? So what is our objective of studying the Bible? Yung ating men's ministry, pangunguna ni Brother Ray, ang lahat ng mga katatayan ngayon, ini-encourage niya na magbasa kayo ng Bible. The whole year, mabasa natin cover to cover. And that is good. No? Basahin natin yan. But what is our objective of studying the Bible? Ano ba yung layunin mo? Naalala ko noon, nung ako'y binata pa, pag hindi ako nakakatulog, magbabasa ako ng Bible. Bakit? Maya-maya humihilik na. No? Ginagawa ko sleeping pills. Yung Bible. Which is wrong. Ano ba yung motibo mo? Ano yung objective mo of studying the Bible? Number one is to strengthen believers' trust in Scripture by exploring its divine origin and unchanging truth. Kailangan ang mananampalataya ay magtiwala sa salita ng Diyos at i-explore niya. Ano ba yung divine origin? Kaganda ng aming pinag-aralan kahapon about the life of Elijah. No? Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, yung katotohanan sa salita ng Diyos, kailanman ay hindi magbabago yan. Tayo nagbabago, pabago-bago tayo ng mga damit, cellphone, no? Minsan boyfriend, di ba? Pabago-bago. Pero ang salita ng Diyos, even from the beginning until the end, hindi yan magbabago kailanman. So what do we know about the Bible? Ano ba yung alam natin? Number one, the Bible is divinely inspired. Di ba? Sarap pag inspired ka. Lahat na ginagawa mo parang, sarap. Inspired ka eh. But the Bible, we're talking about the Bible, it's divinely inspired. Ibig sabihin, inspired by God. Hindi yung tao ang nagbibigay ng inspirasyon.
Inspiration means the Bible is God's breath, hiningan ng Diyos, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. Kaya ang tao, ang tunay na mananampalataya ng Panginoon na nagbabasa ng salita ng Diyos ay ginagawa ay mabuti. Bakit? Natututunan niya sa salita ng Diyos. Because the Word of God is God's breath and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang purpose so that we, servant of God, may be thoroughly equipped for every good works. Para lahat tayo na nagbabasa ng Biblia, equipped tayo, handa tayo. Para saan? Sa paggawa ng mabuti. At yung Greek word for God breath, lalim kasi nitong salita na to, theopneustos. Hirap i-pronounce, no? Wala ba dyan? Yun, theopneustos. Ano ibig sabihin? It emphasizes that Scripture originate from God, not from human wisdom alone. Nagmula pala sa Panginoon. Ano sinasabi? Marami tayong mga Bible verses ngayon, Bible reference na titignan ngayon. 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Sabi rito, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yes, hindi naman ito galing sa langit, biglang binagsak eh. Di ba? Galing sa mga propeta. Pero yung mga sinulat ng propeta, yung mga sinabi ng propeta, sinasabi dito sa 2 Peter, yung mga hinayag nila ay hindi nagmula sa kanila, sa kalooban nila. Kundi galing sa Diyos at ipinahayag ng mga propetang ito na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wow. Human authors were moved by the Holy Spirit to convey God's message accurately while retaining their unique voices. Yes, kami pag nagsasalita ng mga preacher, boses namin maririnig nyo. Bakit minsan? No? Nagsasalita si pastor, bigla ka na lang naiiyak. Kasi nga, hindi naman talaga yung mensahe ni pastor yung naririnig mo. Boses ni pastor. Pero yung mensahe ang nangungusap sa iyo, ang banal na Espiritu sa magitan ng mga salita niya. To be honest with you, lahat ng mga preacher or karamihan sa amin ng mga pastors na gumagawa ng mensahe, hindi namin ginagawa verbal. Ang tawag doon? Verbatim. Yes, may script kami to guide us. Hindi kami maligaw saan ang direksyon ng aming mensahe. But not all of the words. Kung babasahin ko na lang sa inyo yan, di inantok na kayo. But those words na hindi nakasulat sa script namin, I believe and pray it's coming from the Lord. Di ba? Kaya nga minsan bigla ka na lang napapaaray, napapaiyak pag nakikinig ka sa mensahe ng isang pastor. Because the Word of God speaks to you. Jeremiah chapter 1 verse 9, na magkagayoy iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at sinipo ang aking bibig at sinabi sa akin ng Panginoon. Panginoon sabi kay Jeremiah, narito inilagay ko na ang aking mga salita sa iyong bibig. So, yes, Jeremiah was the one talking. Pero ang sabi ni Jeremiah, yung mga salita na namutawi sa mga labi niya ay galing sa Panginoon dahil ang Panginoon mismo ang naglagay ng mga salita na yon. God directly imparts His truth to His messenger.
How are you going to apply this truth? Paano natin i-apply ito? You need to view the Bible as God's personal communication to you, not just an ancient literature. Dapat tignan natin yung Biblia. Ito ay personal na communication to you. Pero nakakalungkot ngayon dahil sa yung Bible natin ngayon, nasa cellphone na lang. Pwede ba natin tawagin? Ito, tinatawag yung Holy Bible. Meron bang Holy Cellphone? No? You need to approach Scripture with reverence, recognizing its divine source. Hindi natin yung Biblia para antukin tayo. No? Pampatulog. How do we apply this truth? You need to view the Bible as God's personal communication to you. Pag nagbabasa ka, isipin mo ang Panginoon na nangungusap sa iyo. Pag binabasa mo ang kanyang salita. Because it's inspired word of God. Pangalawa, the Bible is infallible. Ano yung infallible? Search ko pa. Infallible means the Bible is without error. In all it teaches, it cannot lead believers astray. Ibig sabihin, infallible, walang mali. Walang maling nakasulat dito. Ang mga tinuturi dito ay hindi maging dahilan para ang mananampalataya ay maligaw. Naalala ko na naman yung sinasabi sa akin ng nanay ko nung ako nag-church at nagbabasa ng Biblia. Huwag ka magbasa niyan kasi mababaliw ka. Kalaunan, naging baliw din siya. Bakit? Nakita ko, nagbabasa na rin siya. No? The Bible is without error. John chapter 17 verse 7 says, sanctify them by the truth. Your word is truth. Yung mga salita mo ay katotohanan. And the scripture is very definition of truth. At ito yung nag-a-align sa nature ng Diyos. Ang Diyos, sabi nga, I am the way, the way, the truth, and the life. Siya yung buhay, siya yung katotohanan. That's the nature of God. So yung Word of God aligning perfectly the nature of God. Psalms 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, like silver tried in a furnace on the earth, refined 7 times. Ang salita daw ng Diyos ay pure na salita, kagaya ng silver na idaan mo man sa apoy para maging refined, malinis, at maging perfect. It means that God's word is flawless and tested free from deceit or error. Error. Thank you. No? So yung word of God ay wala kahit kunting pagkakamali. Dapat maunawaan natin ang kahalagahan ng Biblia, ang salita ng Diyos. Otherwise, kung hindi natin maunawaan ang kahalagahan nito, that's the reason why we are not encouraged to read the Bible. Parang sa tingin natin yung Biblia ay dekorasyon lang yan sa bahay. Naalikabo ka na. Why? Hindi natin unawaan yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Imaginin mo kung yung cellphone mo ngayon ay hindi mahalaga sa'yo para gamitin sa communication, pakipag-communicate sa mga mahal mo sa buhay at kaibigan. Diba? Bakit pinapaganda mo pa yan? Gusto mo pa yung pinakamodelo? Kasi mahalaga sa'yo.
Yun ang paraan para makapag-communicate ka. Or ikaw ay mga loved ones mo ay mag-communicate sa'yo. But bakit pagdating sa salita ng Diyos, ang isang mananampalataya, ang tawag doon, bantulot? Bantulot. Lalim, ano? Di ba? Parang wala kang kagana-gana magbasa ng salita ng Diyos. Para bagang sa gabal yan eh. Maglalaba pa ako. Bakit kailangan ako magbasa niyan? Kasi hindi natin naunawaan yung importance ng salita ng Diyos. Na ito pala ang paraan ng Diyos para makipag-usap sa atin. The way we communicate to God is through prayer. Di ba? Tayo nananalangin, nakikipag-usap sa Panginoon. Pero ang Panginoon nakikipag-usap sa atin sa pamagitan ng kanyang salita ng Diyos. Hindi naman parati na lang ikaw makikipag-usap. Pwede ba yun? Kausap mo sa cellphone, ikaw lang nagsasalita. Pag ganyan ka sa akin, bababaan kita ng cellphone. Hindi mo ako pakikinggan eh. Di ba? Pero ang Panginoon, hindi niya gagawin yun. Pakikinggan ka pa rin niya. Pero gusto ng Lord na pinapakinggan mo rin siya sa pamagitan ng kanyang mga salita. Matthew chapter 5 verse 18, magandang balita, Bible, sabi, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya lahat na nakasulat dito, mangyayari at mangyayari yan. Dahil, ang sabi rito, kahit isang tuldok o kudlit man lang ng kautusan ay di mawawalan ng bisa. Even the smallest details of Scripture are reliable and enduring. Yun ang sinasabi. How can we apply this truth in our lives? Paano natin i-apply? Naunawaan na natin ngayon. Alam ko na yan, Pastor. Narinig ko na. Salamat. Naunawaan ko na ang Bible pala ay inspired Word of God. At paraan para makipag-usap sa akin ng Panginoon. At ngayon naunawaan ko na wala ni kunting pagkakamali. Totoo talaga ang salita ng Diyos. Now we understood this. But how can we apply this truth in our lives? Number one, we need to trust the Scripture completely even when its teaching challenges human reasoning. Yes, pag nagbasa ka rito, makikita mo parang isipin mo sabi ni Lord eh. Diba? Love your enemy. Mahirap unawain yun eh. Pambihira naman yun. Mahalin ko, kaaway ko nga siya eh. Diba? Pag sinampal ka, ibigay mo pa yung kabila. Pag binato ka ng batoy man ang tinapay, pero nasa loob ng garapon. Di ba? Parang titignan mo contradicting sa human thinking natin, human understanding, human reasoning natin. Parang hirap unawain. But we need to trust the Scripture completely. That's how we should apply the truth in our lives. Number two, we need to use the Bible as the standard to test all beliefs and teaching. Hindi ko alam eh. Kung paano nagkakaroon ng mga ibang paniniwala. No? Meron tayong mga alam, kilala. Bakit iba yung kanilang pananaw? Iisang Biblia ang binabasa. But we need to completely trust the Scripture. Number three, yung ano bang implication nito for believers? Ano ba nitong implication nito sa buhay ko? The inspired and infallible nature of Scriptures demands our response. Hindi ito sinulat para lang sa ating kaalaman. This requires us to respond to God's Word. Ano yung paano tayo mag-response bilang mananampalataya? Sabi sa Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, ano mangyayari?
magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Gusto mo maging matagumpay? Masagana ang iyong pamumuhay? Sabi ni Joshua, sabi sa Joshua 1:8, huwag mong kaligta. Basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na kasad doon. You're guided by the Word of God sa lahat na ginagawa mo sa buhay. Di ba? Nabasa mo sa Word of God ka magnanakaw. Ikaw ay nag-uopisina sa isang kumpanya. Nag-uuwi ka ng mga gamit sa opisina. Ha? Na ngayon, na-discover ka, nalaman. Itanggal ka. Paano ka maging successful sa buhay? Kung yung ating mga politiko, yung ating mga kontraktor ay nagbabasa ng Word of God, alam nila na kasalanan yung magnakaw sa gobyerno. Di sana hindi sila makukulong ngayon. Nagtagumpay sila. Maari ilang taon. Namuhay sila ng sagana, pero nasaan sila ngayon? Kalaunan, hindi silang nagtagumpay dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. Ang sikreto ng tagumpay at kasaganaan, sabi rito, huwag mong kaligtaan pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Joshua 1:8. It's a command for us to prioritize daily study and meditation on God's Word because it will make us prosperous and successful. Nakita ko na yan . May mga nakita na ako ng mga tao, youth, na hindi nagdi-devotion. Makita mo sa buhay nila, hindi sila nagtagumpay. Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yung konteksto nito, si Jesus ay tinutokso ng dyablo. Sabi niya, kung tunay kang Diyos, gawin mo yung bato, gawin mo tinapay. Alam niya na nagugutom ang Panginoon. Pero ang sagot sa kanya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yes, maaring healthy ka physically. Pero kung Kristiyano ka na hindi ka nagbabasa ng Word of God, malnourished ang spiritual life mo. Physically, healthy ka. Makita mo sa pamumuhay mo, hindi ayon sa pagsalita ng Diyos kasi hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. We need to follow Jesus' example of relying on Scripture for guidance and strength. Kailangan natin. Yung iba naman, ginagawa nila, magbubukas sila ng salita ng Diyos. Diba? Ay, tama-tama pagbukas niya. Parang ito yung sinasabi sa akin ngayon, kailangan ko to. No? Hindi dapat ganun ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Basta na lang bubuklat ka, parang nanguhula ka lang. Di ba? Pag-aralan, pagbulay-bulayan yan. Meditate, day and night. Mga kapatid, anong conclusion natin dito ngayon? Isaiah chapter 40 verse 8, ang damoy nalalanta at kumukupas ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatiling magpakailanman. Ibig sabihin, yung mga bagay-bagay mayroong katapusan, pero ang salita ng Diyos ay mananatiling magpakailanman. The Bible is God-inspired, infallible word, walang mali, kahit tuldok, kahit kunti, walang pagkakamali. It is eternal, true, and powerful to transform lives. You want transformation sa buhay mo? Kailangan mo basahin ang salita ng Diyos. Gusto mo katagumpayan? Gusto mo masaganang buhay? Saan ka hihingi ng gabay? Sa salita ng Diyos, hindi kay Madam Auring.
Hindi kung saan-saan. Magpapahula ka. Pupunta ka sa mga tao na kaya nga hula kasi hindi sigurado eh. Di ba? Sino dito sa inyo na nagbabasa ng horoscope? Oh. Doon ka nakasalalay, ang buhay mo doon nakasalalay, doon mo nilalagay. Ilagay mo sa salita ng Diyos. Ito gawin mong gabay. Magiging matiwasay ang buhay. No? Brothers and sisters, as we embark, mag-uumpisa tayo sa 2026. Kasi ilang linggo pa lang naman, commit yourselves to studying, obeying, and sharing God's Word with others. Sana ito yung hangad natin ngayon. Ang ating New Year's resolution. Hindi yung magpapalaki ka ng katawan, pupunta ka sa gym, ganda naman yon. Magpapa-beauty ka. Hindi, maganda naman yon. Pero sana bilang mananampalataya, ang iyong New Year's resolution, una sa lahat, ay pag-aralan ang salita ng Diyos. Sundin at ibahagi sa iba. Trusting it as the foundation for your faith. Maaasahan mo yung 2026 mo ay magiging gumpay ka. Dahil hindi naman si pastor ang nagsabi niyan. Yung kanyang salita at sinabi nga natin, this is the truth. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Gusto mo magtagumpay? Ang buhay mo, basahin mo, pag-aralan mo, pagbulay-bulayan mo ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung ating small group discussions questions. Number 1, anong natutunan mo sa mensahe ngayon patungkol sa salita ng Diyos? 2 lang yun, di ba? At 3. Ano yon? Number 1, inspired word of God. Pangalawa, ang Biblia, walang mali. Pangatlo, kailangan ng Biblia mag-respond ka doon sa sinasabi. Pangalawa, paano ito makakatulong sa iyong pamumuhay bilang isang mananampalataya? The group leaders, pag-usapan nyo yan. Paano? Pangatlo, anong unang hakbang ang iyong gagawin upang mapag-aralan at maibahagi mo sa iba ang salita ng Diyos? Nakakatuwa itong ating mga kabataan dito sa church. Mayroon tayong devotion journal na ginagawa. Sana tayo rin, mga adult, meron din tayo. Kailangan natin yung self-discipline kung gusto natin maging matagumpay sa buhay sa taong 2026. Unahin natin, basahin, pag-aralan, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Sasabihin mo yan by the 2026, December 31, sasabihin mo, salamat, Panginoon. Naging matagumpay ako dahil sinunod ko ang mga salita mo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan niyo sa buhay namin. Salamat sa iyong salita na totoo. Kailangan namin pag-aralan, pagbulay-bulayan. Hindi katamaran ng pag-aaral ng iyong salita dahil ito ang paraan kung paano ka mangusap sa amin at gagabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gawin niyo kami matagumpay, Panginoon. At sana it is our desire for this year to commit to study and meditate your word on a daily basis. Thank you, Father God. We ask this in Jesus' name. Amen.